Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel. So, ewan ko kung good news ba to or bad news. Diba? But, yun, may mga balita kasi ngayon na nahuli na daw si former General PNP Chief Bato de la Rosa. General ba si Bato? Correct me if I'm wrong. So, yun, more pan kasi, yun nga, matagal na natin hindi nakikita si Bato. Tapos, yun nga, may mga balita daw na nahuli. Tapos, kung if ever totoo, na nahuli si Bato, bakit kaya hindi pinalabas? Yan pag-uusapan natin. Ano lang naman siya, parang opinion lang din naman ano. And then, kung hindi nahuli si Bato, bakit kaya lumalabas yung mga ganitong rumors ngayon? So, yan yung panonorin natin ngayon, opinion based. Alright. So, yeah. That's it. So, this video is from Sayong Araw. So, meron to pamagat na ilang kaalyado umamin na may nag-tridor kay Sen Bato? Question mark. Yan panonorin. Tapos, yun nga, nag-comment din kasi si Harry Roque dito, no? Si Harry Roque, I think yung nagsabi na may nag-tridor. So, sana totoo. Hindi naman sa nagiging bitter tayo, no? Pero, maganda din naman kasi na, you know, merong maging accountable dun sa nangyaring war on drugs. Kasi, crime against humanity nga naman yan. So, anyways, again, bago natin simulan sa yung araw, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalipatang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin. Tapos, simulan na natin magkaagawin pa ng China. Again, nababakat ng video ng ilang kalyado umamin na may ng tridor kay Sen Bato. So, Mr. Trillanes, bring it on. So, yeah, start. Ito, sa period kay President Duterte. ICC, why are we insisting to carry Hala, Bato, nahuli, ikinanta ng may utas kay Senator Bato. Sino ito? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. They are actually giving more rationale that the case says about the EJK should be in the hands of the ICC. Why? Because it shows that in the Philippines, if you're a powerful person, you can count on your allies, you can Tama. count on the institutions of the law. Ikinanta ng may naghudas kay Senator Yan yung Bato. isa sa hindi maintindihan ng mga DDS, ano, na bakit daw dun sa labas panagutin, hindi daw dito sa Pilipinas. Like, as if naman na kapag dito mo dalhin talaga, maging accountable talaga. Or pagbabayaran talaga yung kasalanan. Like, kita nyo si Kibuloy dun sa Oblo, wala, chill lang yan. Diba? Naghihintay lang yan na maupo si Sara Duterte. Ano, pustahan tayo. Kung if ever maging presidente si Sara, makakalaya yan si Kibuloy. So, nasan yung accountability dun? Pero, kung what if si Kibuloy ipinadala dun sa Amerika, sa FBI, di ba may kaso si Kibuloy dun sa FBI? Di ba? Do you think makakabalik pa dito yan? Wala na. Sobrang labo na. Pero since si Kibuloy nandito pa sa Pilipinas, edi wala. Naghihintay lang yan na makalaya si Sara Duterte. Ganyan kaano yung justice system ng bansa natin. Diba? Kaya nga marami nag-agree din talaga na dun sa ICC panagutin. Hindi na para sabihin na dapat dito kasi nag-function naman yung justice system natin. Like, paanong function? Diba? Makakalaya lang din naman yan eh. So, yeah, tuloy. Bago magmadaling araw sa Mactan Cebu International Airport, isang hindi nadeklaran luxury private jet ang patagong umandar daw sa runway at mabilis na lumipad patungong Himpapawid. Walang nakakaalam kung sino ang misteryosong pasahero sa loob. Pero sa parehong sandali, biglang nag-post ang dalawa sa pinakamalapit na kaalyado ng pamilyang Duterte. Isang mensaheng nagdulot ng misteryo at tila pagkagulat sa buong bansa. Isang kilalang abogado ang nag-post ng "Bad news is coming, pray hard that it is not true." Habang isa naman, Bad news is coming. Si Bundok ata yun. So, parang meron silang mga cryptic post, ano. Tapos yung, yung may airplane na lumipad sa Mactan. Parang hindi ko nabalitaan yun. So, ewan ko kung saan yung sources ni Sayong Araw dyan. Pero kung if ever totoo yun, aray ko. Aray ko talaga. ay nagbitaw ng mas nakakatakot na salita. Meron nga daw ng udas kay Bato. Hala, nahuli na nga ba si Senator Bato ng International Criminal Court? Sino ang sinasabing nag-tridor sa kanya at bakit tila tahimik ang mga otoridad habang may isang eroplanong lumilipad patungong Europa? Isang misteryosong mensahe ang ipinost sa social media ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque kasunod ng mga balibalitang naaresto na May nanghudas kay Bato. Private plane, cryptic post, trigger buzz over De La Rosa's alleged arrest. Nako. Sobrang bata pa naman ni Bato, over kay FPRRD tapos dun siya mabubulok sa ICC, di ba? Like, aray ko talaga. Literal na karms talaga, no?
si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa post ni Attorney Roque sa kanyang Facebook page, nakasaad ang mga katagang mayroon nga daw na nanghudas kay Bato. Courtesy din pala sa UNTV News. Sa kung sino ang kanyang tinutukoy dito. Kahapon, sinasabing nag-post rin sa kanyang social media ang abogado ni Senator Bato na si Attorney Jimmy Bondoc, kung saan sinabi nito na bad news is coming. Pray hard that it is not true for the good of the nation. For the good of the nation. Parang Nagsimula tinitreat talaga nila yung mga senator nila na mga bayani, ano. Like for example, si Marcoleta, parang kawalan daw ng taong bayan na nakulong siya. Kawalan ba sa inyo yun na nakulong si Marcoleta, par? Like, kumusta yung buhay natin nung nakulong si Marcoleta? Like, naghihirap ba tayo sa ating pang-araw-araw? Ay, nako. Bakit pa kapag nakalaya ba si Marcoleta, yung libreng kuryente, nandyan na ba? Ewan ko. Hinding haka-haka na mag-post sa Facebook ang abogado na si Jimmy Bondoc ukol sa isang malaking masamang balita na parating. Kalaunan ay binura rin niya ang post pero nakuha ito ng publiko at mabilis na kumalat. Dagdag pa rito ang dating presidential spokesperson na si Harry Roque na kasalukuyang naghahanap ng asylum sa Europa ay nag-iwan ng nakakalitong pahiwatig na may nagkanulo sa dating PNP chief. Ano ang ibig sabihin nito? Kung may nanghudas man kay Bato, ibig sabihin man ito ay nanggaling mismo sa loob ng kanyang sariling kampo. Ang impormasyon kung Possible nasaan siya din nagtago. yun. Kasi alam naman natin kung ano na yung sitwasyon ng kampo nila eh. Like, inuuga talaga sila especially sa Robin Padilla. Ewan ko. Di natin masasabi. Pero mamaya, pag-usapan natin yan. Ang misteryosong jet sa Cebu at ang flight radar. Habang napupus ang dalawang kaalyado, napansin ng mga scientifico at netizen sa flight radar ang isang kakaibang eroplano, isang Bombardier Global 6500 na umalis sa Cebu, lalo pang nag-apoy ang haka-haka na maglabas ang People's Tonight ng larawan ng isang private jet na may caption na pakiusap na maghanda para sa isang VIP client. May mga chismis sa Reddit na sa Philippine Airlines di umano isinakay ang senador pero itinanggi ito ng mga eksperto sa aviation dahil hindi makakapaglabas ng biglang charter flight ang isang commercial airline nang walang masusing preparasyon. Therefore kung totoong isinakay si Bato, ito ay ginawa sa pamagitan ng isang napakalihim at pribadong operasyon. Totoo ba? Si Senator De La Rosa ay matagal na Possible din pinagdadaan. naman yun. Kasi Matapos dalawa- kung ako yung admin or ako yung mag-i-import kay Bato, hindi na ipapalam sa publiko yun eh. Kasi gulo lang din ulit. Kita nyo naman kung ano yung nangyari kay FPRRD, di ba? And then, mas worse ngayon. Kasi sobrang daming senator na pabor sa mga Duterte na hands-on sa about kay Bato, So, yeah, magiging malaking gulo siya. Alam nyo naman, yung mga DD supporter talaga biglang susulong din. Di ba? Parang sila parang live cult. Ba ang arrest warrant laban sa kanya na inisyo ng International Criminal Court o ICC. Isa ang senador sa idinadawit at umano'y kasabwat ni dating Pangulong Duterte sa kasong crimes against humanity. Matagal nang hindi nakikita sa publiko si Senator Bato. Mula pa noong Hunyo matapos ang nabigong Senate Presidency Pete. Nagtago siya matapos isiniwalat ni Ombudsman Crispin Del Mulla na may arrest warrant ng ICC laban sa kanya dahil sa kanyang papel sa war on drugs. Ayon sa mga taga-Masid, ang biyaheng patungong Dahig mula sa Pilipinas ay umaabot ng humigit kumulang 25 hours. Noong si dating Pangulong Duterte ang pinag-uusapan, agad na naglabas ng kumpirmasyon ang ICC na lumapag ang eroplano sa Rotterdam pero sa kaso ni Bato nananatiling tahimik ang lahat. Ano nga ba ang katotohanan? Nang tanungin ang National Bureau of Investigation sa pamumuno ni Director Melvin Matibag, simple lang ang kanyang sagot. Sa amin, wala. Wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa ICC sa pamahalaan ng Pilipinas. Therefore, nananatiling isang malaking misteryo kung si Bato nga ba ay nasa himpapawid na papuntang Dahig o kung ito ay isa lamang pampolitiko na palabas upang ipahintay Diba? ng publiko. Ano talaga siya Therefore, habang maraming pwedeng reason talaga kung bakit ganyan yung nangyari. Pwede din naman kasi siyang parang phishing lang. 'Di ba? Na kunyari, i-alarma kasi ewan ko lang din kung ganyan yung nangyari ngayon na hindi alam ng mga kaalyado din ba to na nahuli na ba siya or hindi. Is possible kasi hindi na gumagamit ng telecommunication or cellphone or whatsoever si Bato para siguro hindi siya matrace. Kasi alam naman natin na since ICC nga yung may hawak kay Bato, pwede din siguro lang naman na meron silang dinala dito kasi meron nang warrant, di ba? Meron silang pinahiram ng mga high-tech gadgets na kayang mag-detect ng calls or whatsoever. Yung kay Kibuloy nga, parang body hit nga lang yun, di ba?
Tapos yung kay Bato kasi pwede nilang pag-focusan yun. Kita nyo naman yung kay Mima, sobrang bilis lang namang na-track nila yung dumali kay Mima. Di ba? Tapos ito pa kaya kay Bato na sobrang daming tinlaga dito. Or mga agent, something like that siguro. Or if ever, pwede din naman na nilaglag si Senator Bato ng mga kaalyado niya. Hindi natin alam. 'Di ba? Pwedeng si Robin Padilla, pwedeng si Marcoleta, pwedeng sa kung sino mang mga staff nila or whatsoever. 'Di ba? Sa case ni Marcoleta, baka dinilan siya na palalayain siya kung sabihin niya kung nasan si Bato, parang palit ulo. Di natin alam. Pwede lang naman 'yon or instances lang naman 'yon, 'di ba? Or si Robin Padilla, alam naman natin na upcoming yung upcoming yung anong tawag doon? Obstruction of justice. Kasi magandang deal nga naman yon na kung if ever successful na ma-pull out nila si Bato, edi wala na yung obstruction of justice ni Robin Padilla. Pwede na nilang palampasin yon. Kung if ever lang naman mga possibilities lang naman yan. Or baka mga staff siguro na nag-iba na yung mood nila sa mga nakikita nilang mga video ngayon na grabe nga yung mga anomalya kababalagan ng admin ni Duterte, ni Sara Duterte. Baka change of hearts. Hintay ang buong bansa sa susunod ng 24 oras upang malaman ang katotohanan. Mananatili ang tanong sa utak ng bawat Pilipino kung totoong nahuli ba si Senator Bato. Sino nga ba ang nagtraidor sa kanya? Have mercy, O God. Mula sa usapin ng pagtatraidor, pagtago sa batas at paghahanap ng katarungan sa mundo, ipinapaalala sa atin na ang tao ay pwedeng magkanulo at magtago sa hukuman. Nangyari nga yan sa panahon ni Judas eh. Kaya nga Judas yung ginagamit natin term, di ba? Jesus Christ. Pinagkanulo siya. Kaibahan nga lang, si Bato hindi siya si Jesus Christ. Tapos, involved siya sa crime against humanity. So, kumikitil sila, men. Makapagtago sa mata ng ating Panginoon Diyos. Sa aklat ng mga gawa, makikita natin ang balansing paghahayag ng katarungan, pag-ibig, biyaya at awa ng Panginoong Hesus. Nakasulat sa aklat ng mga gawa, Gawa 17 verse 31, sapagkat nagtakda siya ng isang araw kung kailan kanyang hatulan ang sanlibutan ayon sa katarungan sa pamagitan ng lalaking kanyang itinalaga at kanyang pinatunayan ito sa lahat ng siya'y kanyang muling buhayin mula sa mga patay. At sa Gawa 10 verses 34 to 35, at sinabi ni Pedro, tunay na natatalos ko na, hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, ang nagtataglay ng takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa Kanya. Purihin ang ating Panginoon Diyos. So, yun hanggang dito na lang muna, men. So, kayo, masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, sa iyong araw, supportahan nyo yan. Original video in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Courtesy din sa UNTV News about sa balitang yun. Harry Roque, Jimmy Bondoc, tapos yun, Filipinize, like, comment, share, subscribe. So, ito na, hindi naman tayo expert. Opinion lang naman natin do kung bakit ganyan yung nangyayari na lumabas yung rumor na si Bato daw is nahuli. Kung tapos papakalat, huli na si Bato, baka yung gusto nilang mangyari dyan is para mag-fish sila. Kasi yun nga, walang communication kay Bato through, cellphones or whatsoever. So, parang nag-fishing lang sila. For example, ako yung family. Nahuli na pala si Papa. Tapos, hindi ko siya matawagan kasi baka walang cellphone talaga. Ewan ko kung may burner phones ba dito sa bansa natin. Gaya sa pelikula, burner phones hindi natitrace. So, for example, ako, family, or kaibigan, solid kaibigan. Yung reaction ko agad, di ko makontak si Bato, pupuntahan ko si Bato, di ba? Ngayon, kung may nagmamanman sa akin, tapos pupuntahan ko si Bato, mahuhuli si Bato. Parang ganyan, strategy yan, para mahuli si Bato. Or possible din, pinalabas lang ng nasa kampo ni Bato na nahuli siya para, ilihis na naman yung sa impeachment, something like that. Kasi bugbog na si Sara Duterte doon sa impeachment niya, para mayroon naman silang bagong pakikinggan. Or kung sa part naman sa admin, if ever, sana, di ba? If ever totoo na nahuli na nga si Bato. Tapos hindi nila inilabas sa publiko. Possible, ang main reason dyan, aware na sila na malaking gulo kapag ipinaalam nila sa publiko na nasan si Bato. Diba? Kasi dudumog yung supporter. Alam naman natin yung supporter nila, parang nagiging kulto na talaga. Diba? Possible din yun. Kaya ang ginawa nila is parang ang plan siguro nila,
rekta ipadala. 'Di ba? Alam naman natin na yung mga DDS senators ready na sa part na yan eh. Pagkahuli na ibato. Baka hindi na nila binigyan ng chance para makaporma, 'di ba? Na hindi na, 'di ba? Para hindi na kayo makaporma, rekta na namin sa Hague to, 'di ba? Kumbaga strategy lang din yung ginawa ng admin if ever totoo ano. Grabe 'yun. So kung if ever naman yung pagkahuli kay Bato is through pagkanlong ng mga kasamahan ni Bato, pwede din 'yun. 'Di ba? Di natin alam sino ba yung may mga mabibigat na kaso ngayon sa part ng DDS. Si Cayetano sa Caldero. Ewan ko kay Pia kung kumustahin si Pia, something like that. Si Ligarda, yung about sa solar. Si Marcoleta, nakapiit. Si Jinggoy, nakapiit. Sino pa ba? Marcoleta, Jinggoy. Si Robin Padilla, meron siyang nakabinbin na obstruction of justice. Anytime, pwede siyang damputin. So, yung 5 na yan, ay idagdag natin pang-6, yung nasa circle nila. Yung staff ba, supporter ba, loyal ba sa kanila. Meron pa nga si defensor pala, no? Pang 6. So, parang loyal sa kanila, loyal sa kampo nila na baka nag-change of hearts na. 'Di ba? Nakakapansin na mali pala yung pinapanigan nila. Kaya sinuplong nila. Or baka merong witness talaga or nakakita or informant, 'di ba, na nakapagturo kung nasan si Bato, pang 7. So yan yung 7 na mga dahilan, 'di ba, kung bakit nahuli si Bato. So nasa sa inyo na lang yan kung paano nyo yan i-handle mga DDS. Knowing na ito nga si Jimmy Bundok, bad news is coming. So pwede din siyang mag-match. Kay Harry Roque din, may nag-tridor nga daw kay Bato. So, kung if ever totoo na may nag-tridor kay Bato, curious ako kung sino. Kasi dito natin mapapatunayan kung gaano ka, paano na naman masusubok yung loyalty ng mga DDS. Or, paano patutunayan ng mga DDS na disposable yung mga nasa panig nila. Kasi parang nakikita natin dito, parang importante lang naman talaga nila loyalty sa mga Duterte. Ang di ko lang talaga ma-imagine I know malabo to. If ever si Sara Duterte yung magkanlong kay Bato de la Rosa kapalit ng impeachment. Pero I think malabo yun. I know malabo yun. Pero if ever lang naman, scenario lang, 'di ba? If ever lang naman si Sara Duterte yung nagkanlong kay Bato. Ano kaya yung reaction ng mga DDS? Will they dump Sara Duterte? Pipiliin kaya nila si Bato? Or isisisi para nila sa admin, ay, napipilitan lang si Sara Duterte kasi wala siyang choice. Pero I think kung kunyari sila Marcoleta, nagkanlong kay Bato, wala, case automatic. Yan yung nangyari kay Chis at kay Villanueva Biglang iba na naman yung pagtingin nila nung bumaliktad naman sa kanila. So, yeah. Yun nga, if ever nahuli si Bato, ito magagawa dyan. Diba? Yan na talaga yung time niya. Kawawa lang si Bato kasi bata pa siya. Diba? Mahaba-haba yung lalakbayin niya sa ICC. Unlike FPRRD, sobrang konti naman lang na ng buhay ni FPRRD na natitira 80 naman na siya. Si Bato, bata-bata pa yun. So, medyo, medyo mahirap. Well, sinearch ko naman sa ChatGPT yan, wala namang wala naman daw bitay doon sa ICC. So, parang safe pa rin si Bato, At least makapagmuni-muni siya doon if ever makulong na siya doon sa dahig. So, yeah. Kayo ano masasabi niyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, kayo pala, tanungin ko kayo. Do you think nahuli na ba si Bato or hindi? Comment down below. And then, yeah, pag-usapan natin yan sa comment section. Grabe. Hindi ko talaga ma-imagine, sino kaya kung totoo yung sinabi niya? Baka si Harry Roque. Baka si Harry Roque kapalit ng asylum, di natin alam. Pero grabe yun. Ang sakit sa part nila yan kung maglalaglagan sila dahil sa part na yan,
Pero kung if ever men, meron talagang nagkanlong. Ano lang naman ha, huwag niyong seryosohin. If ever lang, sino lang yung hula niyo na nagkanlong kay Duterte sa mga, kay Bato, doon sa mga DDS senators niya na kasamahan na may mga nakabinbin na kaso. Comment down below. Baka palit kaso kasi or palit ulo, di ba? Di natin alam. So, yeah, curious ako sa mga upcoming days kung ano nga talaga yung mangyayari dyan. Well, kung hindi pa talaga nahuli si Bato, I think win-win pa rin naman kasi sobrang boring nga naman ng buhay ng nagtatago ka. 'Di ba? At least kakabahan lalo si Bato. So anyways, that's it. Thank you so much for watching. Sa yung araw, UNTV News, Filipinoises, like, comment, share, subscribe. Filipinoises out.